Magandang araw. Itagog niyo na lang ako sa pangalan ng Joben, 26 years old, Tubong, Cavite. Ang kwento ko sa inyo ay tungkol sa akin at sa aking hipag. Nag-umpisa ang lahat ng ito noong nagpaplano kami ng aking future na misis na magpakasal. Kasagsagan ng lockdown ay napagplanuhan namin na ituloy ang kasal. Ang siste kasi matagal na talaga naming pinaghandaan ito, pati na rin ang gastos at event. Nagka-problem na lang nang dumating ang hindi inaasahan at umatras ang mga organizer namin dahil sa takot sa sakit. Wala kaming magagawa dahil hindi naman namin pwedeng ipiliting ang sino man na isugal ang kanilang buhay para sa kasal namin. Kaya napagdesisyonan na namin na kami lang ang lalakad sa mag-aasikaso ng aming kasal. Una ay nakatuka si Ami, ang future wife ko, sa pagkuha ng mga dokumento sa City Hall. Ako ay sa simbahan at place ng event dahil kailangan na pribado o exclusive ang lugar ng events namin. Kailangan din na kung maaari ay kami-kami lang pamilya ang naroon sa event para safe sa lahat. Ang isa sa problema namin ay ang susuotin naming damit. Dahil wala naman kaming kilala na merong mura at magandang wedding dress na pwede namin gamitin. Kaya ang usapan namin ay magpapatulong kami sa kapatid na bunso ni Ami na future hipag ko na si Ani. Si Ani ay 22 years old at dalaga. Nagtatrabaho sa call center agent sa Globe Telecom. Sa gabi ang duty niya, kaya siya ang pinakaiusapan namin na makatulong sa damit na gagamitin. Isang araw ay tumawag ang catering services na kinuha namin para sa foods. Kailangan daw namin pumunta sa resto para sa menu na ihahanda. Ang problema ay i-schedule din sana namin para magsukat ng tuxedo at dress sa kakilala ni Ani na tailoring shop. Hindi kami pwedeng magsabay ni Ami dahil kailangan din namin unahin ang damit na gagamitin since malayo din ang tailoring shop na nasa Batangas. Sigurado na problema talaga ito pag may isa kaming hindi mapuntahan dahil halos rush na rin kami sa oras para sa preparations. Saktong makarating lang ng kapatid ni Mrs. sa bahay galing trabaho.
Makas ang puyat sa mukha nito. Pero hindi nagdalawang isip si Mrs. na pakiusapan ito na siya na lang ang mag-proxy para sa pagsusukat ng damit dahil halos magkapareho lang sila ng katawan. Medyo malaman si Mrs. at si Annie naman ay sexy. Pero halos pareho lang ang kanilang tangkad at balakang. Wala pa kasi kaming anak sa panahon na yun. Kaya halos perpekto pa ang katawan ni Mrs. Kahit pagod ay pumayag si Annie na siya ang sasama sa akin sa tailoring shop. Since kakilala naman niya ang may-ari at naka-discount kami sa damit. Si Amy ay need sa restaurant since siya ang final decision sa putahin ng pagkain na lulutuin at ihahanda. Sumakay na kami ng kotse at ang una kong ihahatid ay si Amy since nasa Cavite lang naman ang restaurant at event area. Pagkahatid ko kay Amy ay nag-kiss ako sa lips niya. Sabay, abot ng pera sa kapatid niya para pang-allowance at bayad sa abala. Laking tuwa ni Annie dahil 1K ang binigay ng ate niya. Maganda din kasi ang trabaho ng ate niya sa marketing firm, samantalang ako ay agent ng product distribution. Malaki din ang komisyon ko, hindi pa kasali ang tip mula sa client para ma-secure ang mga stocks na in-order na mapapa sa kanila. Bumalik na kami sa biyahe ni Annie nang mapansin ko na tahimik ito sa likod. Kaya pala ay nakatulog na ito. Pagod din ito at kakagaling lang sa trabaho. At hinaya na namin para sa lakad. Pinagmasdan ko lang si Annie sa aking rear view mirror. Maganda din ito, gaya ng kanyang ate. Kinis ito at maputik. Alam mong maalaga sa katawan si Annie dahil wala itong mga galos sa balat. Nakasuot ito ng polo at fit na jeans. Nakabukas ang isang butones sa polo. Kita ko na nakadungaw ang kulay pink sa gitna. Di ko maaninag yung braba o spaghetti strap lang ito. Pagdating sa stoplight ay mas lalo ko pa siyang pinagmasdan. Medyo mahaba na ngayon ang oras ko para titigan pa siya. Hindi nalalayo si Annie kay Amy. Halos pareho lang ang hubog ng katawan nila. Parehong maputi at makinis. Nasa Batangas na kami, kaya ginising ko na si Ate. Kailangan ko kasi ng direksyon para hindi kami malikaw.
Agad naman nito tinawagan ang kanyang kaibigan para ipaalam na nasa malapit na kami. Base sa direksyon na sinabi, malapit lang naman sa provincial capital ang bahay ng aming pupuntahan. Pagdating sa kanto ay merong sumundo sa amin. Isang bakla na kasama ni Annie sa call center. Ang nanay pala nito ay may patahian at gumagawa ng mga gown para sa lahat ng events. Ang kaibigan ni Annie ay event organizer din. Dahil dati, pero tumigil nang mag-umpisa ang lockdown at nag-apply na lang sa call center. Medyo malayo pala sa kanto ang bahay nila. Kailangan pa namin lakarin papasok sa eskinita para marating ang area. Pagliko sa maliit na eskinita, ay tinuro na sa amin ang bahay nila. Hindi naman kalakihan, pero ang harap nito ay isang open area na ginawang tailoring shop. Nasa 6 na makina ang nakikita ko. Hindi ito maliit na business kasi kung pang-personal na hobby lang naman ay dapat isa lang. Ang kaibigan ni Annie ay designer din. Pero local area lang kasi wala namang kapit sa malalaking personalidad. Pang local event lang kumbaga. Kadating namin ay pinakilala kami sa kanyang nanay na magsusukat sa amin. Ang una ay ako. Mula ulo hanggang length ng paa ay sinigurado para maganda ang kalalabasan. Ang sunod ay si Ami dapat, pero si Annie na lang ang susukatan. Ang design na gusto ni Ami ay medyo labas ang cleavage. Kaya inutusan ng mananahi si Annie na hubarin ang polo para fitting ang design na gagawin sa dibdib. Una ay tumingin ito sa akin na parang nahihiya. Pero sabi ng baklang kaibigan nito ay asawa naman ako ng kapatid niya at bakla naman siya. Kung walang mawawala ay huwag mahiya. Agad naman naintindihan ni Annie ang ibig niyang sabihin, kaya tumalikod dito sa akin para hubadin ang polo niya. Pagkaharap ay nahihiya pa itong tinakpan ang kanyang dibdib. Pero nagpumilit ang bakla nang hulin niya ito at nang matapos na. Umiti naman ako sa kanya para patatagin ang loob niya at dapat huwag siyang mahiya sa akin. Ibinaba na nito ng dahan-dahan ang kanyang kamay. Sa unang pagkakataon ay nasilayan ko ang kanyang harapan. Maputi, makinis, wala ni isa man lang gasgas. Bilugan ito na nasa tamang sukat lang at halos pumutok na sa loob ng telang tabing. Kasyang-kasya sa malapad at malaki kong kamay kung papalaring. Sa isip-isip ko, kasalukuyan siya ngayon inaasikaso ng bang-ina sa sukat ng bawat detalye ng damit. Tandun lang din ako sa gilid at aliw na aliw sa aking nakikita. Isang fresh na nilalang na may perpektong katawan. Minsan ay nagtatama ang aming paningin ni Annie. Minitian ko lang ito at ngumiti rin ito pabalik sa akin.
Ilang sandali pa ay isang malakas na kulog ang aming narinig sa labas. Isang malakas na ulan ang paparating. Kailangan namin magbandali, pero hindi pa tapos ang usapan sa design at bayad. Pagkatapos sukatan ay umupo na kami sa sala, kasama kanyang kaibigan at nanay nito para i-explain ang detalye ng damit. Tinawagan ko si Ami para i-inform sa mga napag-usapan at okay naman ito sa kanya. Lalo na at mura ang singil sa damit at brand new pa. Habang nagpa-final na kami ng deal ay pumagsak na nga ang malakas na ulan. Patay tayo nito, sabi ko. Nasa Batangas kami at malayo pa ang biyahe, kaya problema ito pauwi. Kita ko rin sa mukha ni Annie na napagod dito at tinaantok. Kaya nakipag-deal na ako at nag-down ng 50% para maumpisa na agad ang pagtahi. Pagdabas ng bahay ay medyo mataas na ang baha sa eskinita. Malakas din ang bagsak ng ulan na may kasamang pangkitlat. Magugulatin si Annie, kaya kumapit ito sa akin, dala ng takot at panlalamig. Tinanong ko ito kung okay lang na magpahupa kami ng baha at ulan bago kami tumuloy pauwi. Sagot niya at hindi pwede at kailangan niyang makatulog agad dahil may trabaho pa ito mamayang gabi. Kaya napagdesisyon namin na umalis na. Nanghiram si Annie ng payong sa bakla at tumuloy na nga kami sa pag-alis. Di kinaya ng payong namin ang hangin. Kaya nababasa pa rin kami sa tagiliran namin. Mataas din ang baha na kung saan abot tuhod sa aming pantalon. Wala na kaming magagawa kundi tumuloy dahil malapit na kami sa kanto. Pagdating sa kanto ay nilipad ang payong namin at nasira. Isang malakas na hangin ang tumama sa amin, dahilan ng pagkabasa ng aming damit. Basang-basa na ang aking katawan. Niyakap ko na lang si Annie, pero basa na rin ito. Ang payong namin ay hindi na magagamit, kaya tumuloy na kami kahit basa na. Dahil malapit na rin kami sa labasan. Pagdating sa kotse ay mabilis kaming pumasok. Ako sa driver seat at siya sa back seat. Basang-basa kami sa aming sitwasyon. Nasa 3 hours pa ang biyahe pauwi ng Cavite. Kaya sigurado nalalamigin kami nito sa kotse. Tinanong ko siya kung okay lang ba siya. Sagot naman niya ay nilalamig daw siya. Kailangan namin magpatuyo ng damit. Kaya tinanong ko siya kung ayos lang na pumasok kami ng hotel para makapag-service at matuyo ang aming damit. Pumayag naman ito at nag-oo. Habang nasa biyahe ako at naghahanap ng hotel, ay hindi ko mapigilan ang titigan si Annie. Hapit na hapit ang basang polo nito sa kanyang katawan. Hulmang-hulma ko ang kanyang kinatago sa loob. Nahuli niya akong nakatiti sa kanya. Kaya nagkaroson na lang ako ng, "Kamusta ka dyan?"
Okay ka lang? Tanong ko. Okay lang naman daw siya at nilalamig lang. Swerte naman at ilang minuto pa ay may nakita akong hotel na katabi ng isang Jollibee. Bumaba ako at nagtanong kung may vacant. Pero sabi ay wala at full dahil weekend at maulan kaya bagong-bago lang na full ang rooms. Problema na ito ngayon. Nilalamig na rin ako at aircon din ang kotse. Pagpasok ko ay sinabi ko kay Annie na full sila at weekend. Weekend daw ngayon kaya full. Sagot niya na subukan pa namin sa unahan baka meron pa para makapagpalit na siya ng damit. Nag-drive ako ulit at may nakita ko sa unahan. Isang motel na may roll-up na parking sa harap. Tinanong ko siya kung okay lang ba sa motel na dadaanan namin dahil wala na kaming choice at may parking sa loob. Safe ang kotse. Oo, kuya, sige. Sagot ni Annie. Sumang-ayon naman ito, kaya kinabig ko na ang manibela pabalik sa motel at pumasok sa roll-up. Sabay baba naman ng tagabantay para masarado ang entrance. Kinausap ko ng tagabantay kung ilang oras kami. Alam ko ang ibig niyang sabihin dahil nakapasok na kami ni Ami sa motel dati. Sagot ko ay PRs only. Tapos nagtanong ako if may offer ba sila ng laundry. Kasi basang-basa na kami ni Annie. Oo sir, sagot ng boy. Tawagan ko na lang daw ang reception area sa telephone para ipakuha ang mga damit namin. Charge na lang daw nila sa additional sa room service. Agad naman umalis ang boy at binigay sa akin ang remote sa TV at Wi-Fi password. Pagpasok ay nagpaalam si Agni na mauunang pumasok ng banyo dahil hindi na maganda ang pakiramdam niya sa lamig. Hinayaan ko lang siya at ako naman ay nag-umpisa na rin manghubad ng aking mga basang damit. Dahil nilalamig pa rin ako, buhat ng aircon din ang kwarto. Umupo muna ako sa kama at pinaandar ang TV para manood ng news.
Dito ay nalaman ko na may low pressure pala sa West Philippine Sea. Kaya apektado ang Batangas. Ilang minuto pa ay biglang bumango ang hangin sa kwarto. Lumabas na pala si Annie ng banyo. Nakatapis lang siya ng tuwalya. Kitang-kita ko ang kinis ng kanyang balikat at pinti. Nakapagligo na rin pala ito. Sabi ko sa kanya, ay ipatong ang damit sabay ng akin dahil tatawag na ako sa reception para ipakuha ang mga ito. Hinayos naman niya ang mga palalabhan namin nang mapansin ko na kasali ang mga underwear niya sa mga labahin. Kung ganon, wala siyang anuman na suot sa loob. Isip-isip ko. Dumating na ang boy at kinuha na ang mga damit namin. Sabi, ihahatid na lang nila ito after 2 hours bago kami mag-check out. Pumasok na rin ako ng banyo para maligo at mabanlawan ang ulan sa aking katawan. Paglabas ko ng banyo ay nakita ko si Annie sa kama, nakapikit. Palagay ko ay natutulog na ito. Nakakumot pero pansin ko ang tuwalya na gamit niyang tapis na kanina ay nasa mesa nakapatong. Ibig sabihin, tanging kumot lang ang cover ng katawan niya ngayon. Hinayaan ko lang si Annie matulog, habang ako naman ay tumabi sa kabilang banda ng kama para mahiga rin. Pagod din ang aking katawan, buhat ng buong araw na pag-drive at kulang sa pahinga. Habang nanonood ako ng TV, ay napansin ko na nanginginig si Annie. Nilalamig pala ito. Halos bumaluktot ang katawan niya, buhat ng sobrang panlalamig. Ginawa ko pinawasan ko ang lamig ng aircon at naghanap ng pwedeng ipang ikumot. Pero iisa lang pala ang kumot ng kama. Wala na akong magagawa, kaya tumikit ako sa kanyang likod. Sabay yakap. Para ang init na mula sa aking katawan ay matransfer sa kanya.
At sa pagkakayakap kong ito, ay halos buong katawan namin ang magkadikit. Lalo na ang dalawang mabibilog sa likod niya na dumikit sa matigas sa ibaba ko.